Heist, wala na akong pera. Makarakit kaya kay ate. Uy ate, nasaan ka ba ako? Oh, bakit? Narakit ka ba dyan? Wala na akong pera eh. Di ko pa sure eh. Wait lang ah, may natawag. Sino ba yan? Hello? Hello, Dari. Ikaw ba yan? Uy, ba't ka napatawag? May bagong decorations kasi dito dumating sa bahay. Ay, hindi naman ako maalam magkabit nito. Free ka ba mamaya? Mga anong oras ba? Hapon kaya? Hapon. Sige, sasama kong pinsan ko. Ayan, thank you, Dari. Uy ate, promise mo, sasama mo ako ha? Oo na, sige, late na ako. Sige, bye. Thank you. Your first lesson for today, Leia, is all about drilling holes in a wall. Wow! I love using the drill. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating magsuot ng goggles at gloves para proteksyonan ang ating mata at kamay sa anumang mga maaring bagay na tumalsik. Ganito ba, Dari? Yan, tama yan. Pero itali mo muna yung buhok mo para hindi makasagabal sa iyong mga mata at para hindi na rin pumulupot sa drill. Ito, okay na. Yan, mukhang ready ka na. But before that, let's go outside para maturuan kita kung paano gumamit ng drill. Sige, tara. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin ilagay itong drill bit sa chalk. Did you know that there are two main types of drill bit materials? The high-speed steels and cemented carbide drills. High-speed steels are commonly used due to their ability to withstand heat and wear at good speeds. Cemented carbide drills, on the other hand, are suitable for drilling hard materials as they can operate at higher speeds and withstand even higher heat. The dead center is the sharp tip edge at the end of the drill, always at the center. The point is the entire cone-shaped cutting surface. The heel is behind the cutting edge and the lip clearance angle is behind the lips. However, the margin is a narrow strip along the flutes, ensuring the right hole size, while the body clearance is slightly smaller than the margin, reduces friction with hole walls. Pwede ko bang subukan gamitin to? Sige! Ang hirap naman ito, Dari. Pwede mo ba akong turuan kung paano ang tamang paggamit ng drill? Note that before a drill is used on any kind of work, it is important that it be correctly ground and sharpened. If a drill is not in proper condition for work, it will drill with difficulty, make a hole that is rough or off size, and perhaps break while in use. Ganito kasi ang tamang paggamit ng drill, Leia. Una, markahan mo kung saan mo nais ilagay ang butas. Tapos, itutok mo ang drill bit sa kung saan mo minarkahan. Hawakan mo ng maigi ang drill para maging maayos ang pagkakabutas.
Tapos, pindutin mo ang speed trigger para umandara ang drill. Pag nakuha mo na ang nais na lalim na iyong ginawang butas, tanggalin mo ang drill at linisin ang mga alikabok. Now, ikaw naman, Leia. Oo nga, Dari. Ang dali lang pala mag-drill. Yan, handa na tayong magkabit ng decoration sa loob. Ayan, tapos na natin ilagay ang mga decorations. Oo nga. Maraming salamat sa pagturo sa akin kung paano gumamit ng drill. Para sa susunod ay makakarakit na ako.